So tayo po ba'y handa ng makinig ng Word of God? So ngayong umaga, handa na po natin ang ating mga puso. At ang aking message na nais-share sa inyo mga kapatid ay nasa 1 John chapter 2 sa verse 15. Ayan po, no? Babasahin ko po sa dalawang version, Tagalog at English muna tayo. Sabi po dito sa English, do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Sa Tagalog Contemporary Bible ang sabi, huwag ninyong ibigin ang mundo o ang mga makamundong bagay. Ang umiibig sa mga ito ay hindi umiibig sa Ama. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng Kanyang salita. Minsan pa natin munang palakpakan ng Panginoon. So ngayong umaga, ang aking message may pamagat na bawal na pag-ibig. Dahil mga kapatid, ngayon po ay sasapit na yung Valentine's. Ito po ay araw ng mga mag-sweetheart, araw ng puso. So nais ko pong magbigay ng isang mensahe na may koneksyon sa love, may koneksyon sa pag-ibig. Pero hindi po natin isesentro ang ating topic sa Valentine's Day, kung sino ang author niyan, kung kailan niya nagsimula, o ano ang nasa likod ng okasyong yan, kundi yung pag-ibig na may kinalaman sa Biblia. Amen? So sabi po sa talata, kung meron man tayo na pag-uukulan ng pagmamahal o pag-ibig, ang sabi po dyan, huwag ang mga makamundong bagay. Bakit po? Dahil maaring masira ang buhay natin. Amen? Maaring masira ang relasyon natin sa Panginoon. At lumalabas na hindi na rin natin naiibig ang ating Ama sa Langit. Naniniwala po ba kayo na hindi lahat ng pumapasok sa larangan ng pag-ibig ay tama? Amen? Hindi lahat ng pumapasok sa larangan ng pag-ibig ay tama dahil maaring mahulog ang damdamin mo sa isang tao, subalit mali na ibigin siya. Tama ba? Amen. No? At kapag ito ay iyong pinilit, yung pag-ibig na yan, sa kabila na ang pag-ibig na yan ay mali, maari kang masira. Amen? Maari kang mapahamak. Gaya po ng nangyari po sa Biblia, sa ilang mga tao sa Bible, na pumasok sa bawal na pag-ibig, pero nasira ang buhay. Amen? At yan po ang gusto kong isa-isahin sa inyo. Praise God. Kaya ang tanong, bakit delikado ang pumasok sa bawal na pag-ibig? Amen? Naniniwala po ba kayo na bawal pumasok sa bawal na pag-ibig? Amen? Number 1, dahil pinahamak nito si David. Amen. Si David po ay umibig sa isang babae na may asawa. Ang pangalan ay si Batseba.
Umibig siya sa isang babae na may asawa at ito'y si Batseba na ang asawa ay pinapatay niya. Dahil dito, natanggal siya sa pagiging hari at naging kahiya-hiya siya sa buong palasyo. At yan ay makikita natin sa 2 Samuel. Ito po ay nasa chapter 11, verse 3 hanggang 5. Basahin ko po sa inyo. Sabi rito, nag-utos si David na alamin kung sino ang babaeng iyon. Napag-alaman niyang ang babae ay si Batseba, na anak ni Eliam at asawa ni Uriah na Heteo. Katatapos pa lang noon ni Batseba ng seremonya ng paglilinis dahil sa buwanan niyang dalaw. Alam niyo na kung ano yon, mga girls. Amen? No? Pagkatapos nilang magsiping, umuwi siya. So ang kwento po niyan mga kapatid, ang kabuuang kwento niyan, makikita natin yan sa 2 Samuel chapter 11, verse 1 hanggang 27. So, bigyan ko lang konting background. Ano po? Sa hindi po kasi sinasadyang pagkakataon, si David po ay nagpahinga muna sa kanyang palasyo, tapos yung kanyang mga tauhan ay sinugo niya sa gera. Sa hindi po sinasadyang pagkakataon mula doon sa tuktok ng kanyang palasyo, habang siya'y naglalakad-lakad doon, nakita po niya ang isang babae na naliligo. Ayan, no? At dahil doon sa nakita niyang babae na naliligo, na-attract siya. Siguro naseksihan siya, parang ganon. Ano po? Kaya, ang sabi po doon ay, ito ay kanyang pinatawag. Ba't kaya niya pinatawag? Kanyang pinatawag dahil nagkaroon siya ng pagnanais o pagnanasa kay Batseba. So, pinatawag niya hindi para magkwentuhan lang sila, kung hindi, ang sabi po sa kwento, sinipingan niya. Amen? At ang hindi alam ni David, nang si Batseba ay kanyang sinipingan, hindi niya akalain na ito ay magbuntis. Kasi nga, kaya agad nagbuntis dahil kalilinis lang. Di po ba? Yun ang pagkakasabi. At ito po ang masaklap, mga kapatid. Sa hangad po ni David na matakasan niya ang kasalanan kanyang ginawa at masalban niya ang kanyang sarili sa kahihiyan, yung asawa ni Batseba na pinuno ng sundalo ay ipinasugo niya sa gera. At pinagbilinan yung kanyang mga tao na sinasabi, yung asawa na Batseba, si Urias, isugo niya sa gera, huwag niyo siyang pababalikin ng buhay. So gusto ni David, mamatay si Urias, yung asawa ni Batseba. Amen. So ganun po. At ganun nga po ang nangyari. Namatay si Urias. So iniisip ni David, pwede niya nang mailigtas yung sarili niya sa ginawa niyang mali. Pero may Diyos na nakatingin. Amen? Subalit hindi po nais ng Diyos na maitago ni David ang kanyang masamang nagawa. Kaya ang Diyos po ay nagsugo ng isang propeta
kay David. At sinabi ng propetang ito kung ano ang masama niyang ginawa. Amen po ba? Dahil sa nagawa niyang pag-angkin sa babaeng may asawa, ang sabi po doon, nagsimulang dumating ang kalbaryo sa buhay niya. Natanggal siya sa pagiging hari at naging kahiya-hiya siya sa kanyang palasyo. Amen po ba? Ngayon, gusto ko po namang i-connect ito sa panahon ngayon sa mga papasok sa larangan ng pag-ibig. Sa mga kabinataan, sa mga kadalagahan. Ito lang ang aking advice. Ano po? Sino po ba mga dalaga dito? Mga binata. Binat na. So sa ating mga kapatid na mga dalaga at mga binata, mga balo, ayan, ano po, napapasok sa pagrelasyon, kung alam nyong may asawa na yung tao, at masaya naman siya sa kanyang kasamang asawa niya na nagsasama naman sila ng walang problema, huwag ka nang umiksena dyan. Amen? Huwag mo nang ipilit yung sarili mo dyan. Amen po ba? Maghanap ka na lang ng single. Amen? Marami na ba dyan sa church? Amen po ba? Amen? Taas nga mga single. Amen. Praise God. Kasi yan ang problema ng marami ngayon. Di ba? Alam naman niyang may asawa, alam naman niyang hindi na available, pero isinisiksik pa rin yung kanyang sarili doon. Kaya ang nangyayari, nagkakaproblema tuloy. So, ang ginawa po ni David ay matutulad din sa ginagawa ng ibang tao ngayon. May mga tao po na handa na niyang ibigay ang kanyang kaluluwa kay Satanas. Makuha lang niya yung kanyang gusto. Di po ba? Amen, no? Katulad din ng ibang tao na handa siyang pumatay ng kanyang kapwa, sumira sa buhay ng ibang tao, makuha niya lang yung kanyang pinakahahangad. Amen? Parang si David, alam niya, sabi sa kanya, Sir, si Batseba, may asawa yan. Alam niya, di ba? Sana man lang, ganun ba? O sige, wag na. May asawa pala eh. Pero hindi. Bagamat alam ni David na sinabi sa kanya na si Batseba, ang asawa po niyan, sir, ay si Urias. Pinuno po ninyong sundalo. Pero anong ginawa ni David? Nagbulag-bulagan at nagbingi-bingihan siya. Dahil lang sa hangad niya at gusto niyang makuha yung isang tao sa maling proseso. Amen? Sa maling paraan. At ganyan din ang nangyayari sa ibang maraming tao ngayon. Wala silang pakialam kung sila'y makalabag sa batas. Wala silang pakialam kung sila'y makasira ng kanilang kapwa. Basta makuha nila yung gusto nila, which is mali. Amen? Santiago chapter 3, verse 16. Sapagkat saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, naghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa.
Amen. Sabi sa talata, sa oras na naghari na, sa puso natin ang makasariling hangarin, dadalhin na tayo nito sa kaguluhan. Amen? At dadalhin tayo nito sa lahat ng uri ng masamang gawa. Santiago chapter 4, verse 2. Meron kayong ninanasa, ngunit hindi ninyo makamtan, kaya't pumapatay kayo, mapasa inyo lamang iyon. May mga bagay na gustong-gusto ninyo, ngunit hindi nyo maangkin. Kaya kayo'y nagkakagalit-galit at naglalaban-laban. Hindi ninyo makakamtan ang iyon, ang mga iyong ninanais dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. Sabi sa talata, sa oras na ang pagnanasa ay sumobra na. Nag-umapaw na sa puso ng isang tao dahil talagang gustong-gusto niya ang bagay na yon, handa na siyang pumatay. Amen? Yun ang masaklap. Handa na siyang sumira ng kanyang kapwa, makuha niya lang yon. Pero sa ating mga anak ng Diyos, hindi ganon. Kasi kung meron man tayong gustong makuha, dinadaan natin sa panalangin. Palakpakan natin ang Panginoon. Ikalawa, mga kapatid, number 2, bakit delikado ang pumasok sa bawal na pag-ibig? Dahil pinahamak nito si Solomon. Amen. Umibig si Solomon sa isang babaeng mga sumasamba sa idols. Umibig siya sa mga babaeng sumasamba sa mga Diyos-Diyosan dahil dito'y siya'y napatalikod sa Diyos. Sumuway sa kalooban ng Diyos, naging bingi sa tinig ng Diyos. Tingnan niyo ang nagawa ng bawal na pag-ibig sa Kanya. Maganon minsan, di ba? Pag yung isang tao talagang umibig sa isang tao na kahit alam niyang bawal, kahit anong sabihin mo, no, ayon, hindi na nakikinig. Amen? 1 King chapter 11, verse 1 hanggang 3. Unang Hari, Kapitulo 11, talatang 1 hanggang 3. Maraming dayuhang babae ang inibig ni Haring Solomon. Lovers kasi talaga siya. Si Solomon, lovers eh. Bukod pa sa anak ng paraon, may mga asawa pa siyang Moabita, Amonita, Edomita, Purumita, Sedoneo at Heteo. Yan pa. Sinabi na sa kanya ng Panginoon na ang mga Israelita ay hindi dapat mag-asawa mula sa mga bansang iyon dahil mahihimok lang sila ng mga ito na sumamba sa ibang Diyos. Amen? Pero, umibig pa rin si Solomon sa mga babaeng ito. May 700 asawa si Solomon na puro mga prinsesa at may 300 pa siyang asawang alipin. Ang mga asawa niya ang nagpalayo sa kanya sa Diyos. Ilan ang asawa ni Solomon? 1,700 na mga prinsesa at 300 na mga alipin. So, lahat-lahat total, 1,000. Brother Fred, kaya mo ba yun? Pero bilib ako kay Solomon dahil na-manage niya yung ganong kadaming asawa.
Isa nga lang asawa mo, minsan masakit na sa ulo eh. Natawa siya. Di ba? Lalo pa kaya, nagkaroon ka ng asawa na 1,000. Di ba? At ang masaklap, sabi diyan, sino ang nagpalayo sa Diyos kay Solomon? Yung kanyang mga asawa. Kasi sinabi ng Diyos sa kanya, pwede naman siya mag-asawa ng marami kasi allowed naman yan dati. Pero ang pinaiiwas ng Diyos, huwag siya mag-aasawa ng mga babaeng hindi sumasamba sa Diyos na totoo. Kung hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Si Solomon, hindi siya nakinig sa Diyos. Amen? Siguro sabi ni Solomon, gaganda niyan eh. Kaya, anong nangyari? So, ang kwento po niya mababasa natin sa 1 King, mula chapter 11, verse 1 hanggang 43. Bigay ko lang ng konti yung background. No? Si Solomon po, ang tanging hari sa Israel, ang may pinakamaraming naging asawa, na nasa 1,000 ang naging asawa, 700 mula sa kaharian, 300 na mga alipin. At naniniwala ako, silang lahat ay magaganda at sexy. Siyempre, hari yan eh. Hindi naman pakukuha ng pangit yan. Amen? Kukuha yun ng talagang pili. Kaya, kumbaga, lahat ng naging asawa niya, kahit mga alipin pa yan, mga mukhang artista na masasabi na. Ano po? Pinaintulot naman po ng Diyos na makapag-asawa sa Solomon ng mga babaeng gusto niya, basta wag lang sa mga babaeng sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Dahil ito ang maglalayo sa kanya sa Diyos, pero hindi siya nakinig. Bagkos, pinagpagawa pa niya ang kanyang mga asawa ng kani-kanilang mga Diyos-Diyosan. Na mga asawa niya na walang pagkakilala sa Diyos. Amen? Ginawa niya ito, sa ginawa niyang ito, siya po ay napapatalikod na sa Panginoon. Amen? Yun ang nangyari. Sa ginawa niyang ito, tumatalikod na siya sa Diyos, ilang beses siyang kinakausap ng Diyos, pero hindi na siya nakikinig sa Diyos, hindi niya na pinapansin ang boses ng Panginoon. Amen? Dahil dito, nung mapahiwalay siya sa Panginoon, bagamat siya'y matalino pa rin, siya'y marunong pa rin, siya'y mayaman pa rin, siya'y sikat na sikat pa rin, siya'y makapangyarihan pa rin, ang problema, nawala ang tunay niyang kaligayahan. Amen po ba? So tandaan niyo mga kapatid. Dito po sa sinabi ni Solomon sa Mangangaral chapter 2 verse 25. Ito po ang kanyang patotoo nung nahiwalay siya sa Diyos. Kung wala ang Diyos, sino pa ba ang makakakain o makakaranas ng kasiyahan? Totoo yun mga kapatid. Wala nang pinakamasarap at pinakamaligayang mararamdaman mo kung di ikaw ay nasa Diyos. Palakpakan ng Panginoon. Kasi kahit lahat nasa iyo na, pag wala ang Diyos sa iyo, malungkot ang buhay. Kung magsasaya ka man, pansamantala na lang yan. Amen? So sabi sa talata, kung wala ang Diyos sa buhay ng isang tao, wala nang kasiyahan sa taong ito. Ngayon, gusto ko naman i-connect uli sa mga papasok sa pakikipagrelasyon. Doon sa ating mga kabinataan, sa ating mga kadalagahan, kung tayo po ay papasok sa relasyon, unang-una, piliin mo yung may takot sa Diyos. Amen?
Piliin mo ang isang taong naniniwala sa Diyos. Amen? Kung makikipagrelasyon ka, piliin mo yung isang taong naniniwala sa Biblia. Naniniwala sa salita ng Diyos. Piliin mo ang isang taong nagpapahalaga sa buhay na matuwid. Amen? Nagpapahalaga sa mga bagay na espiritual at hindi puro pera o hindi puro material. Amen? Praise God. Hallelujah. Glory to God. Kahit hindi kagwapuhan o kagandahan, basta may takot sa Diyos. May paniniwala kay Kristo, naniniwala tayo, ang relasyon nyo mas magtatagal. Amen? Ang relasyon nyo mas magiging masaya. Amen ba? At ang inyong relasyon ay lalong mas magiging matibay. Amen? Aanin mo nga ang gwapo, aanin mo ang pogi, ang makisig, pero gagawin namang impyerno ang buhay mo. Di po ba? Ganun na nangyayari minsan. Aanin mo yung gwapo, maganda, kung gagawin namang impyerno ang buhay mo, wag na lang. Pero, kung maganda na, gwapo pa, tapos Kristiyano pa, huwag ka nang choosy. Amen? Palakpakan ng Panginoon. Choosy ka pa, Kristiyano na nga. Amen? Praise God. Glory to God. So mga kapatid, ang ginawa po ni Solomon ay maitutulad din sa ilang mga mananampalataya ngayon. Bakit ko po masasabi? May mga Kristiyano dati sumusunod sa Diyos. Amen? May mga mananampalataya dati naglilingkod sa Diyos. Dati sumasamba sa Diyos. Dati minamahal ang Diyos. Dati laging nananalangin sa Diyos. Dati laging nagbabasa ng salita ng Diyos. Dati masipag sa gawain ng Diyos. Pero lahat ng iyon, tinalikuran. Amen? At bumalik sa kanyang buhay. Nag-backslide. Parang si Solomon, hindi na nakikinig sa Diyos. Amen? At yun ang malungkot na nangyayari. Romans chapter 12, verse 1. Huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, ganap, at nakalulugod sa kanyang paningin. Amen. Sabi sa talata, bilang mga anak ng Diyos, huwag na nating sakyan. Amen. Huwag na nating ayunan. Huwag na nating sabayan ang masamang takbo ng pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Amen. Bagkos, tayo po ay binago na ng ating Panginoon, kasama na sa binago ng Diyos sa atin ang ating pag-iisip. Kaya dapat alam na natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Amen? Dapat alam na natin kung ano ang mabuti, ganap, kalugod-lugod sa paningin ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. 2 Peter chapter 2, verse 21 hanggang 22. Mas mabuti pang hindi na nila
natagpuan ang landas patungo sa matuwid na pamumuhay kaysa sa natagpuan nito at talikuran lang sa bandang huli ang banal na utos na ibinigay sa kanila. Verse 22, bagay sa kanila ang kasabihan, ang aso'y kumakain ng suka niya. Ang baboy, paliguan man, ay babalik din sa kanyang lubluban. Matindi. Sabi sa talata, sana daw hindi ka na lang na born again. Amen? Sana lang daw hindi mo na lang nasumpungan ang katotohanan kung tatalikod ka rin sa Diyos. Amen po ba? Dahil ang magiging katulad mo lang, sabi po dyan, ay baboy. Na kahit pinaliguan mo, ginamitan mo ng 3-in-1 shampoo, no? Dinala mo sa isang magandang swimming pool, at doon siya ay pinaliguan mo ng pagkaayos-ayos, pero pagkatapos, babalik uli sa kural. Amen? Babalik uli sa kanyang lubluban. At yung aso, yun ang masaklap. May isang ugali ang aso na yung sinuka niya, kakainin niya uli. Nasubukan nyo na bang malunok yung suka nyo? Nasubukan nyo na? Yung hindi sinasadya, nung nasuka ka pero nalunok mo. Hindi naman lahat, pero may nalunok ka kahit konti. Di ba ang asim. Di ba? Ang asim, grabe, no? Yung sinuka mo, tas kinain mo uli. Yak! Di ba? Ganun yung mararamdaman mo, di ba? Kaya, parang ganun, no? Kristiyano ka, tas magbabackslide ka, yak! Kaya mga kapatid, ano man ang mangyari, wag na wag kang tatalikod sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Yun ang nangyari kay Ano po? Yun ang nangyari kay Solomon. Pumatol siya sa mga babaeng nagdala sa kanya sa kapahamakan. Amen? Minsan yung mga asawa talagang kontrabida rin yan. Diba? Pero sabi nga ng ating lesson, kung papasok ka sa larangan ng pag-ibig, no? Mas maganda na kay Lord siya. Amen? Palakpakan ng Panginoon. No? Sabi nung isang tinanong dati, ano ba ang gusto mo sa isang lalaki? Simple lang. Ano po? So mga kapatid, ano po ang ikatlo sa ating topic? Bakit delikado ang pumasok sa bawal na pag-ibig? Ikatlo, dahil pinahamak nito si Amnon. Ayan, si Amnon. Sino yang si Amnon? Umibig siya sa sarili niyang kapatid na si Tamar, na ginamitan niya ng dahas. Dahil dito, siya'y pinatay ng kapatid ni Tamar na si Absalom bilang ganti. 2 Samuel chapter 13, verse 12 hanggang 14. Ngunit tumanggi si Tamar at sinabi, "Huwag mo akong piliting gawin ito. Magkapatid tayo. Huwag mong gawin sa akin ang masamang bagay na ito. Hindi ito dapat mangyari sa Israel. Ano na lang ang mukhang ihaharap ko
sa mga tao at ikaw ituturing na pinakadakilang hangal sa buong Israel. Pakiusap, kausapin mo ang hari tungkol dito. Nasisiguro kong papayag siyang maging asawa mo ako. Pero hindi siya pinakinggan ni Amnon. At dahil sa mas malakas siya kay Tamar, napagsamantalahan niya ito. Umibig siya sa sarili niyang kapatid. At para makuha niya at maangkin niya ang kanyang sariling kapatid, anong ginawa niya? Ginahasa niya, ni-rape niya yung kapatid niya. So ang kwento nito ay mababasa natin sa 2 Samuel chapter 13 verse 1 hanggang verse 39. Sundan nyo niya lang yan. Pero bigay ko lang yung konting background. Si Amnon po at si Tamar ay parehong anak ni David sa magkaibang nanay. Yan po, no? Linilawin lang natin. Si Amnon at si Tamar ay parehong anak ni David sa magkaibang nanay. Kung bakit naman sa dami ng babae sa Israel, ito pang si Tamar ang nakursunadahan ni Amnon na kapatid niya. Hindi po madali para kay Amnon na magustuhan siya ni Tamar dahil magkapatid sila. Pero sadyang baliw na po si Amnon sa pagmamahal niya kay Tamar. Kaya nang makahanap ng pagkakataon si Amnon, dinaan niya na lang sa daha si Tamar, ito'y kanyang ginahasa, nakuha niya yung pagkababae ni Tamar. Siyempre, kung ikaw tatay, malalaman mo yon. Nalaman ito ni David. Pero dahil ito po ay pang-problemang pagpamilya, kailangan ilihim yan. Amen? Itago na lang. Dahil magkakapatid sila. Pero lumipas po ang 2 taon. Ito pong si Absalom, na kapatid ni Tamar, ay nag-isip na gumanti. Amen? Igaganti niya ang kanyang kapatid na si Tamar, pinatay niya si Amnon. Sarili niyang kapatid, pinatay niya bilang ganti. Kung hindi na sana ginawa yon, hindi siya mamamatay. Amen? Kung sana sa iba na lang siya nanligaw, ibang babae na lang ang kanyang kinuha, dami-dami naman doon, hindi na sana sila napahamak. Pero, ano nangyari? Yun ang ginusto niya. 2 Samuel chapter 13, verse 28 at verse 29. Sinabi ni Absalom sa mga tauhan niya, hintayin niyong malasing si Amnon. Yun sabi. At pagsenyas ko, patayin niyo siya. Yun sabi. Huwag kayong matakot. Ako ang nag-utos sa inyo. Lakasan nyo ang loob ninyo at huwag kayong magdalawang isip. Kaya pinatay ng mga tauhan ni Absalom si Amnon. Ayon sa utos niya, sumakay agad ang ibang anak na lalaki ng hari sa kanilang mola at nagsitakas. Akala siguro ni Amnon, sa tagal na lumipas na panahon, tapos na. Amen? Akala niya siguro, binaliwala na lang yon. Ang hindi alam ni Amnon, sa loob ng 2 taon, pinagplanuhan pala siya. Amen? Pinagplanuhan siyang gantihan. At yun ang matindi. So ano po ang gusto ko pong i-apply naman ngayon sa mga papasok sa pag-ibig, sa mga kadalagahan at mga kabinataan na papasok sa pakikipagrelasyon.
kung ikaw ay manliligaw, siguraduhin mo lang na hindi marahas ang panliligaw mo. Amen ba? Amen? Siguraduhin mo lang na hindi ka magiging marahas sa pagpasok mo sa relasyon. Baka sa hangad mo lang na makuha ang isang taong gusto mo, dadaanin mo sa puwersahan o dahas. Amen? Sa una, kapag nagkagusto ka sa isang babae, sabi nga at gusto mo siyang ligawan, siyempre, ang unang mararamdaman yan, may ilang muna yan. Halimbawa, first time kayo nagkita, tapos type mo siya. Di ba? So, ang unang-unang agad mararamdaman ng babae, may ilang yan. Di ba? At siyempre, makikiramdam yan. Di ba? Tapos medyo iiwas yan. Tama ba mga kapatid? Medyo may takot yan, medyo may kaba. Pero kung ikaw na lalaki, magpapakita ka ng respeto, tiyaga, magandang ugali, pogi points na yan. Amen. So mga kapatid, kailangan ng tinatawag na respect sa pag-ibig. Amen ba? Palakpakan natin ang Panginoon. No? So, ang ginawa po ni Amnon ay maitutulad sa mga ilang mga mananampalataya ngayon, mga kapatid. Yung ginawa ni Amnon. Bakit po? Kasi merong mga sila pare-pareho mga anak ng Diyos. Tayo pare-pareho mga anak ng Diyos. Pero anong ginagawa mo sa kapwa mo, kapatid mo? Sinisiraan mo. Tama? Kapatid mo, sa Panginoon. Pero anong ginagawa mo? Kinaiinggitan mo. Di ba? Kapatid mo sa Panginoon, pero anong ginagawa mo? Pinipintasan mo. Amen ba mga kapatid? Kapatid mo sa Panginoon, pero ano ang ginagawa? Niloloko mo. Chinis-chismis mo siya. Ginugulangan mo. Inaalipusta mo. Binamali. Amen? Tayong mga anak ng Diyos dito sa church, dapat nagmamahalan tayong lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. Meron tayong respect. Amen? 2 Corinthians chapter 12, verse 20. Nag-aalala ako, baka pagdating ko riyan, ay may makita ko kayong iba sa aking inaasahan, at makita rin ninyo ako sa inyong inaasahan. Baka madatnan ko kayong nag-aaway-away, nag-iinggitan, nagkakagalit-galit, nagmamaramot, nagsisiraan, nagchichismisan, nagpapayabangan, at nagkakagulo. Meron na pala talaga niyan nung araw, no? Di ba, mga kapatid? So sabi sa talata, si Apostol Pablo po, nababahala, nag-aalala, na baka pagdalaw niya sa church ng Korinto, ang madatnan niya doon, yung mga magkakapatid kay Kristo, nag-aaway-away. Amen? Nag-iinggita, nagkakagalit-galit, nagdadamutan, nagsisiraan, nagchichismisan, nagkakagulo. Hindi yan mangyayari sa Diyos, walang imposible. Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi dapat. Amen? Praise God. Sa nangyayaring yan, sa church na yan, parang karamihan din nangyayari na rin ngayon sa panahon natin, no? Mga church sa ating panahon. At panghuli, bakit ang pagpasok sa bawal na pag-ibig ay delikado? Dahil pinahamak nito si Samson. Alam mo ba kayo mga kapatid? Yung naging topic ko nung isang linggo. Umibig siya sa isang babae na ginamit lang siya para pagkaperahan. At ito ay si Delilah, dahil dito na walang kanyang lakas, siya'y binihag, inalipin, binulag,
at sa huli namatay. Hukom chapter 16, verse 4 hanggang 5. Isang araw, nagkagusto si Samson sa isang dalaga na nakatira sa lambak ng Sorek. Ang pangalan niya ay Delilah. Pinuntahan ng 5 pinuno ng mga Pilisteo si Delilah at sinabi, kumbinsihin mo siya na ipagtapat sa iyo ang sikreto ng lakas niya at kung paano siya matatalo para maigapos at mabihag namin siya. Kung magagawa mo ito, ang bawat isa sa amin ay magbibigay sa iyo ng 1,100 pilak. So, ang buong kwento niya makikita natin sa Aklat ng Hukom, chapter 16, verse 1 hanggang 31. So, bigay ko lang muli yung konting background niya, no? Si Samson po ay binigyan ng Diyos ng pambihirang lakas, kaya ang kanyang mga kaaway ay hindi siya nagagapi, kahit anong gawin po nila. Subalit nakahanap ng paraan ang mga kaaway ni Samson kung paano siya magagapi at matuklasan ang sekreto ng kanyang lakas, at ito ay walang iba kung hindi ang kasagwatin si Delilah ng mga Pilisteo na binayaran siya ng pilak para malaman lang yung sekreto ng kanyang lakas. Amen? At dahil sa lubusan ng nahulog ang damdamin ni Samson kay Delilah, sinabi niya ang kanyang sekreto kung bakit siya malakas, at mula noon, nagsimula na siyang magdusa at mapahamak. Hukom chapter 16, verse 21. Dinakip siya ng mga Pilisteo at dinukit ang kanyang mga mata. Pagkatapos, dinala siya sa gasa at kinadenahan ng tanso. Pinagtrabaho nila siya sa loob ng bilangguan bilang tagagiling ng trigo. So, ganun po ang masaklap na nangyari. Ngayon, sa atin namang mga kabinataan at kadalagahan, kung tayo po'y papasok sa relasyon, talasan mo rin ang pakiramdam mo. Amen? Wag lang puro puso. Amen? Kailangan, malakas din ang iyong pakiramdam kung yung taong yon na nililigaw sa'yo, nagkagusto sa'yo, kung niloloko ka lang ba o hindi. Amen po ba, mga kapatid? Purihin ang Panginoon. Baka kaya ka lang ginusto ng taong yan dahil meron lang siyang masamang hangarin sa iyo. Di po ba? Kagabi, meron akong napanood sa isang TV, ang pamagat ng show, Scammer Lover. Ewan ko kung napanood niyo. Napanood niyo yan. Yung scammer lover na yon, pinaiibig ng lalaki yung iba't ibang babae para perahan. Nagpapanggap din siyang mayaman, nagpapanggap din siyang matinong tao. So kinukuha niya yung tiwala ng mga babae, at pag naramdaman ng lalaki na nahulog na yung damdamin nila, piniperahan na sila. Yung isa, nakuha na ng kalahating milyon. So, nakuha na sila ng malalaking pera. Amen po ba? So, ganun po, nakikita natin, no? Kaya masasabi ko, hindi porket gwapo, hindi porket matangkad, hindi porket maputi, matino na. Amen ba? Praise God, hallelujah. Sabi nga mas okay na yung ang pag-ibig ay bulag kaysa ang pag-ibig ay tanga. Amen? Ayan ba kayo, mga kapatid? Palakpakan natin ang Panginoon, di ba? Sa pag-ibig, huwag ka magpakatanga. Alam mo na nga niloloko ka eh. Papatulan mo pa.
Di ba? Harap-harapan nga kung bastusin ka na sa maharap ng tao. Di ba? Harap-harapan na nga kung paano kang niloloko. Tapos sabi mo, mahal ko siya, pastor eh. Di ba? Amen. So, kinakailangan, pagdating din naman sa relasyon, kumuha ka ng isang tao na talagang mamahalin ka ng totoo. Amen ba? Yung handa kang mahalin sa kabila ng kung ano ka man. Amen po ba mga kapatid? Amen. Hindi yung, alam niyo nung araw talagang naalala ko yung nanay ko. Kasi yung tatay ko nga, playboy eh. Yung nanay ko, yung tatay ko, dinadala ng harap-harapan sa harap ng nanay ko yung kanyang, number 2. Kaya sabi ko sa nanay ko, Nay, bilib ako sa inyo. Buti hindi kayo nagwawala. Siguro kung ibang nanay yan, rambula na. Oh? Pero mga kapatid, huwag ganon. Amen po ba? Kaya doon sa mga papasok sa larangan ng pag-ibig, huwag puro puso. Mag-isip din kayo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon, no? So, ang ginawa ni Samson ay matutulad din sa ibang mga mananampalataya na hindi nagiging matalas ang pakiramdam kung siya ba ay nasa katotohanan pa o wala na. Amen? Hindi na sinusuri ang mga aral ng iba na kanyang natatanggap kung ito ba ay nasa Biblia pa o wala na. Amen na lang amen kahit mali. Sabi ng pastor, tayo pupunta sa impyerno. Amen! Kahit hindi tama yung sinasabi, kahit wala sa Bible yung sinasabi, amen pa rin ang amen. Ano? No? So, hindi po ganun mga kapatid. Colossians chapter 2, verse 8, mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ni numan sa pamagitan ng walang kabuluhan at madayang katuruan na hindi kay Kristo nagmula, kundi sa mga tradisyon ng mga tao at sa mga alituntunin ng mundong ito. Sabi po dyan, huwag tayong magpapabihag. Saan? Sa walang kabuluhan at madayang katuruan na hindi naman galing kay Kristo. Amen? Praise God. At bagkos ito po ay galing lang sa mga tradisyon ng tao at paraan ng mundo. Palakpakan natin ang Panginoon. Masarap ang magmahal at masarap din ang mahalin. Pero kung bawal na pagmamahal, huwag mong gagawin. Amen? Kung alam mong bawal, huwag kang papasok. Anong sabi ng Bible? Huwag ninyong ibigin ang mundo o ang mga makamundong bagay. Ang umiibig sa mga ito ay hindi umiibig sa Ama. Tayo lahat ay tumayo, purihin ang Diyos.